Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaban ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Aris, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea, awareness, change of decision, o mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga ng positive reading lang, hindi itong channel na to para sa'yo. Ang dami mong ano dami mong movement. Okay. Nandito ka sa sitwasyon, okay, may mga sitwasyon na you are more on manifesting and may mga dinidesire ka. This time, maaari nagkakaroon ng mga pagpaplano na you want to be stable. May mga bagay ka na naumpisahan o mga bagay na naumpisahan na gustong matapos na iyon. Nahando yung manifestation mo, no? Maraming bagay o sitwasyon na nakapagpapagulo sa iyo. Maaring marami ka rin iniisip this time o yung mga gulo na nagaganap o nangyayari sa iba sa inyo. Nahando yun talaga yung point ng situation na may mga dinadamdam ka this time or kinikim-kim na feelings, no? Sa nakikita kayo, parang hando yung point of going out the situation in life. You feel pain, pwedeng nandun sa point na yun, or nakakaisip ka ng negativity, or nandun yung sitwasyon na nagiging emotional ka lang talaga at may mga lungkot ako na nakikita sa iyo, sa iba sa inyo, or maybe handun lang yung thinking, na nalilito ka, o kaya is nande-depress ka, or nakakaramdam ka ng kalungkutan, or may mga sitwasyon na maaring nagkakaroon or magkakaroon ka ng mga disappointment sa buhay. May mga goal ka na gusto mong ma-achieve, or may mga goal ka na gusto mong i-pursue, or sa buhay, nandun din yung point na may mga gusto kang sabihin sa iba, i-move, aksyonan, or continue, or i-pursue ng mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Puro pagpaplano yung nakikita ko sa'yo. Hindi ko alam why, pero puro plano siya dito sa sitwasyon. You want to keep fighting sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Yes, there's a battle or there's a deep wound happen into your life, but sabi naman dito kasi, is wag ka daw susuko. Kumbaga, kailangan mo talaga magtiis, magtiyaga, magpursige sa mga bagay o sa sitwasyon mo sa buhay mo. Yung iba dito, parang there's a guard, or maybe you are putting a guard when it comes the situation. Pwedeng sa sarili mo, or pwedeng someone is they putting a guard pagdating sa'yo, pwedeng nahantong sa point na yun. Ang nakikita ko rin dito is you will become a center of attention. Pwedeng nahandun yung pag-uusapan ka. May mga unexpected, a blow of emotions happen into your life. Ang daming tao kasi, hindi ko alam ano yung tao, pero ang daming tao, pero I think hindi lang to sa'yo, pero ang daming tao, sa iba dito yan, maaaring may pupuntahan ka o may kakaharapin ka na maraming tao, or nahando yung point na pag-uusapan ka talaga kasi nga magiging topic ka ng ibang tao, no, sa buhay, o magiging topic ka talaga nila. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Then makaka-receive ka raw ng tulong o pagmamahal o appreciation o recognition, or sa iba is gift. Sa iba na, or ikaw ito magbibigay sa kanila. Siyempre, hindi naman mawawala yung, pero may mga complicated situation, medyo may conflict, may mga disagreement, conflict, may mataas ang ego, may mga pag-uusapan, siguro may mga pag-uusapan related to something territorial or something goal. Ako nakikita dito sa'yo.
Iba dito, feeling burden, struggle, and may mga problem talaga, ano, sa pero alam mo, may tao daw na makakatulong sa'yo eh. Hindi ko alam why, pero may tao na makakatulong sa iyo about your situation this time. Yun ang sabi dito. Either may ipapadala sa'yo na tao, na papadala ni universe o ni Lord na tao para tulungan ka sa sitwasyon mo this time. Depende lang siguro yun kung i-accept mo siya, no? Or mag-move ka. Ganun, ang nakikita ko dito. Kasi nyo may mga business kayo, malaki man o maliit yan. Sa nakita ko sa inyo dito. There's a new beginning happening to your life eh. Pero, nagkakaroon ng blockage eh. Hindi ko alam why. Pero, but there's a blockage, no? Sa iba sa inyo. Oo nga, hindi nga ako nagkamali. 13, 22, 26, 27, 12, Leo, Libra, Gemini, and Pisces. Ay, yung iPad natin. Okay. May mga bagay ka na iniisip this time. Sa nakita ko dito, may mga bagay ka na iniisip o pinag-aaralan o may mga bagay na gusto mong desisyonan pero nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan. Nandun sa point na yon. May mga bagay ka na iniisip o nagsisync ka ng information, maybe, sa iba sa inyo. Yan, maaari nandun sa point na yon na may mga bagay na gusto mong magkaroon ng transformation or pagbabago doon. And ang sinasabi rin dito is pinag-uusapan kang, hindi nga ako nagkamali. Diyos may marimar. Yan, may mga chismis, no? Or pinag-uusapan ka. Sa nakikita ko dito, may mga small problem. Iba dito is may mga anxiety ka na mararamdaman or pagkabalisa. Pwedeng may mga marireceive ka na isang sitwasyon, pwedeng letters, documents, or any situation na yan, kung paano mo marireceive, hindi ko alam, but maaring doon ka magkaka-stress or doon ka magkakaroon ng pagkabalisa or worrying, pwedeng nahalo sa point na yun. Sa iba sa inyo is may delay. Either may madi-delay, i-delay, o anumang klaseng delay yan. Ikaw or someone, basta may delay. Ako na nakikita sa inyo dito. Mahilig ba kayo sa kape? Okay. And then also, is sa iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga multiple choices in life. Pwedeng sa relasyon, o kaya pwedeng malilito ka, maguguluhan ka, o kaya is nandun yung point na magkakaroon ka ng pag-aalinlangan, magkakaroon ka ng pwedeng may tao na magpaparaya, either or ikaw magpaparaya sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo sa buhay or someone is magpaparaya, no? May pagpaparaya ako nakikita dito. Ang nakikita ko rin dito is may tao bang may buntis? Ang nakita ko may mabubuntis, buntis or manganganak. Or maybe kung may mga alaga kayong hayop, 'di ba? Pwedeng na doon sa point na iyon. Sa iba naman sa inyo is meron daw kayong gustong alamin. Parang nandun sa point namin, parang there's a mystery situation na gusto mong alamin. Or nahandol lang talaga yung pagiging mysterious person mo, no? Or maybe is masikreto ka lang talaga. Or someone is connected sa'yo masikreto. Meron ditong salawahan. Sana hindi ikaw yun. Sabi ganun eh, no? Yun ang nakikita ko dito. May mga challenge ha. Makaka-receive pa ng message, communication, news. Yun ang sabi. Saan? Pwedeng bago ito, no? Or pwede rin ito na sa taong mas bata sa iyo. Pwedeng text message, ganyan. Nangyari na or mangyari pa lang. Sa iba naman sa inyo is mga papers and documents daw. Ako nakikita, either makaka-receive ka or may mga asikasuhin ka na papers and documents or yun yung trabaho mo or pwede rin na yung point, may mga i-write ka or speech na situation into your life. Tingnan natin energy mo. Alam mo, parang nandun kasi sa situation mo na you want to start a new beginning into your life, but you don't know how.
no? Kaya ang nakikita ko dito, nagba-blockage. Kumbaga, yung iba sa inyo nagkakaroon kayo ng limitation this time. Hindi ko alam why. Baka nililimitahan mo ba yung sarili mo o limitado lang talaga o may sitwasyon na need to limit or maybe dito sa sitwasyon mo is may boundaries. Maybe you put boundaries or someone is may boundaries, but there's a boundaries. Hindi ko alam in what way yung boundaries no? Pwedeng nandun yung point na nagpo-put boundaries ka kasi ganito, kasi you want to be very careful, pwedeng nandun sa pwede, or you want to make sure muna, alamin, diba? Halimbawa, nagsasalita ka, hindi ka medyo tikom or hindi mo sinasabi muna lahat kasi you want to put boundaries sa sarili mo kasi gusto mo nang pag-isipan o pag-aralan yung mga bagay o sitwasyon into your life, pwedeng nandun sa point na yon. Depende sa nakikita ko. Iba-iba kasi kayo eh. Pwedeng may naglilimit sa'yo, di ba? Pwedeng sa iba sa inyo is, kasi, halimbawa sa pera, limit lang kasi ganito lang yung pera na ko ngayon, kaya limitado yung mga kilos o desisyon. Energy ni Aries. Depende, iba-iba. Example ko lang yun, ha? Ooh. Energy niya. Okay, when it comes sa yung energy. Okay, when it comes sa yung energy, ang nakikita ko sa'yo dito is may mga bagay ka daw na i-evaluate sa sarili mo. O magkakaroon ka na pag-i-evaluate. May mga bagay na magkakaroon ka ng mga urong-sulong situation. Or pwedeng pagdadalawang isip, ganyan. Yung sa iba sa inyo is may hinihintay. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point na may mga bagay ka daw na iiwasan. Yun ang sabi. Hindi naman sa inyo lahat yan eh. Kasi marami na kayong energy yan. May mga bagay ka daw na iwasan. Halimbawa, may nakipag-usap sa'yo pero iwasan mo yun. Ganyan. O basta ako ano yung pag-iwas. May mga bagay ka daw na iwasan. Sa iba naman sa inyo is doubt. Pwedeng magkakaroon ka ng doubt sa mga tao na nakakausap mo, sa tao na nakakausap mo, ganyan. Or maybe doon sa point na yung iba sa inyo is may mga bagay kayo yun na you want to discover pa more. Ganyan. Anticipation and yung iba is you don't know how to proceed. No? May mga ganung bagay. Kung magtitake action ka na ba or magstay or mag-go ka. Parang nandun sa point na yun. Sa iba is makakaramdam ka raw ng pagod. Hindi ko alam in what way. Yan. Iba sa inyo is a travel. Pwede makakaramdam ka ng pagod kasi marami kang busy ka o kaya marami kang gagawing task, maraming multiple priorities. Pwede nandun sa point ngayon. Or sa iba naman sa inyo is makakaramdam ka ng pagod sa tao na nakakausap mo. Ganyan. Pwede nandun sa point na yun. Iba dito travel. Malayo man o malapit, maybe you're planning to travel, you're thinking about traveling, pwedeng nandun sa point na yun. Parating. Anong parating kay Aries? Okay. Wow, we have the Wheel of Fortune, no? Okay, parating sa iyo. Oh, really? Okay. Okay. Parating sa iyo, meron kang ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng marireceive mo siya sa tao mas bata sa iyo, or pwedeng marireceive mo siya by text message, news, communication. In what way, hindi ko alam. Pero but magiging ganun ang situation, ano? And then also, ang parating din sa inyo is merong magkakaroon ka ng disappointment sa isang lalaki. Yun ang nakikita ko. Or pwedeng hindi siya disappointment eh. Pwede siyang conflict, pwede siyang pagkairita,
pwedeng disagreement, pwedeng battle, pwedeng tension, pwedeng ganun, no? Sa lalaki, sa nakikita ko. May tao din ako na nakikita na mataas yung ego niya, sa nakikita ko dito. Sa iba dito is may kakaharapin kayo eh. Doktor, hospital, lawyer, judge, consultant, ano pa ba yun? Teacher, may mga ganun, or advice. Or pwedeng makaka-receive ka ng advice with someone, pero hindi mo siya maintindihan. Or payo, ganyan. May mga ganun. Sa iba naman sa inyo is there's a new project ako na nakikita sa iyo na parating. Depende na lang ito kung a-action na mo siya or hindi. Pero may mga project situation ako na nakikita sa iyo. Pwedeng maraming i-offer sa iyo or iisipin mo talaga siya kung gusto mo ba siya or hindi. Ngayon. Yun na nakikita ko dito. Mga bagong opportunity. Sa iba dito, busy kayo eh. Either busy yung pag-iisip nyo or busy kayo. Yun na nakikita ko dito. Sa iba is may mga pag-uusapan daw kayo related to a territorial. Sa iba, magkakaroon sa iba ng mga happy gathering. Either may mga union, happy gathering, collaboration, creativity, joy, or may mga pregnancy kayo na pupuntahan, pregnancy celebration, marriage celebration, pwedeng nando sa point na yun, or may tao na they want to give you love and support, or ikaw ito sa kanya. No, may ganun ako nakikita dito. Pagpaplano, may mga plano akong nakikita sa'yo. There's a plan, may plano, may pupukusan ka raw. Meron kang sitwasyon na gusto mong pisahan or gusto mong panindigan at gusto mong pukusan. At nagkakaroon ka ng plano doon. Or maybe yung plano na yon or yung sitwasyon na yon na pinupukusan mo or gusto mong pukusan, nalilito ka. Or pwedeng nagkakaroon ka pa ng doubt. No? Or parang sa relasyon lang yan. Halimbawa, gusto ko ba talaga siya? Or gusto ko lang siya kasi like a friend, or gusto ko lang talaga siya to communicate, gusto ko lang talaga siya nakausap. Pwedeng kunyari lang yan na example ko yun para mas maintindihan. Yun yung nakikita ko about the doubt situation, ano. Yung may mga bagay ka daw na you want to try to work it hard, or gusto mo munang magkaroon ng development dun sa bagay na yan o sa isang sitwasyon na yun. Pero alam mo, hindi ko maintindihan kasi makakaramdam ka daw ng stress. There's a stress sa iba, anxiety, depression, or may mga insomnia ba kayo? O sa iba dito is may mga migraine. Pwede naman nagkakaroon kayo ng mga nightmare situation. Pag natutulog kayo, baka nagkaka-nightmare kayo. Or may mga sitwasyon na pwede makapagpapaworried sa inyo. May mga parating na gano'n, makapagpapaworrying. Or pwedeng sa iba dito, sitwasyon sa nakaraan o mga sitwasyon na nafo-focus kayo sa nakaraan at isa yun sa nakapagpapaworrying sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba ganun na. Or may mga marireceive lang talaga kayo. Yun. Tingnan natin. Dapat iwasan. Ni Aries. May gulo, ano, sa iba. Parang may sitwasyon ka na paulit-ulit. Ano yun? Parang nag-aano sa utak ko na sabihin mo ganun. Kaya sinabi ko tuloy. Ano ba yan? Ganun. May humahabol. Mayroon daw kayong sitwasyon na ganyan. Parang paulit-ulit. Hindi ko alam ano. Okay. Dapat mo iwasan. Siyempre, maghintay ka lang. Ganyan. Don't go to the flow. Huwag ka lang maghintay. No, huwag kang ma-stuck or nandun yung point na you need to take it action din kasi dito. Huwag ka mapanghihinaan ng loob. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. If there's a rejection or abandonment happen into your life, it happened kasi dapat.
ng mga bagay kasi tayong dapat matutunan o mapag-aralan. Yun ang nakikita ko dito. And then, iwasan mo, syempre, yung hindi ka makinig sa mga opinyon or payo ng ibang tao, mga sinasabi ng ibang tao, ganyan. And then, trust your intuition din ang sinasabi din dito. And kailangan mo rin daw mag-aware. At syempre, iwasan mo na hindi ka mag-action na doing something passion na makakagood para sa iyo. Yun ang sinasabi dito. No? May mga bagay daw na kailangan mo talagang ma-accept. Siyempre sa sarili mo din is kailangan mo ring ingatan din yung sarili mo kung may mga nararamdaman ka o kaya is kung sometimes kung masakit yung ulo mo or masakit yung paa mo, siguro it's time to relax muna, no? Magpahinga ka muna, mag-relax ka is needed. Magplano ka daw maigi, ganyan. Iwasan mo na hindi ka magplano, iwasan mo yung mga tao na bullying, yung mga tao na rude or bastos, walang galang, or ikaw ito, iwasan mo, ma-burnout, iwasan mo rin yun. Yung bahala na situation, iwasan mo, ha? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Aris in love. Ayan na, nalagot na. Kung kayo, kung ikaw ay single. Ay, balasahin ko. Single Aris po. Universe single Aris. Ooh, okay. Single Aris. Pwede may nakakausap na kayo? Sa mga Aris dyan? No? Pwede may nakakausap na kayo or maaring sa iba sa inyo, hindi man siya nakakausap, is maaring makikilala mo siya sa isang mataong lugar. Or pwedeng ba ito travel or basta mataong lugar, ganyan. Pwedeng iba dito nagkakausap na kayo nito. Sa mga single, yes, meron. Pwedeng ito is mas matanda sa'yo or ikaw yung mas matanda. Pwedeng ito oh my God, talaga. Married na ata to or may karelasyon siya. Ingat, pero ay, oo, hindi maganda, ha? Sa single, ingat ka na lang. More than offering situation, no? Ako nakikita dito. Pero mag-ingat ka sa kanya kasi medyo sneaky yung energy nito, eh. Parang may pagkasinungaling siya. May pagkasinungaling siya, pero magaling siya magsalita. Matalino to. As in, matalino. Mararamdaman mo yung value mo, eh. Dito sa tao na to, sa mga single. Mararamdaman mo yung value. Yun lang, hindi ko lang maintindihan sa sitwasyon. Parang may issue na siya dito. May issue to sa nakaraan. Yun ang nakikita ko sa kanya. But you need to be very careful. Huwag ka lang din magiging impulsive, no? Sa nakikita ko dito. Huwag ka magmamadali. And then, kung kayo naman is nagkahiwalay, oo, nagkaroon ng paghihiwalay. Kasi, wala hindi kayo same page, no? Pag dito, naaring na-control ka ng tao na to, o hindi talaga kayo nagkasundo, nagkaroon ng pagtatalo or alitan sa sitwasyon na ito. Pero alam mo, isa sa inyo is gusto pa rin niya ng pagsasaayos dito sa connection na ito. Yun nga lang, handun kasi yung pagmamatsyag, ano? Either ikaw yung nagmamatsyag o siya nagmamatsyag. May tao na nagpapayo sa kanya or nahandun yung point talaga na devaluing you, nahandun siya sa pag-iisip. This time, nagsisiyasat siya at nag-iisip ko anong dapat niyang gawin, ganito, ganyan-ganyan, dapat pa ganito. They want to recover from a difficult situation into your life. Kumbaga, nahahatak pa rin siya ng nakaraan. Pero ang nakita ko sa kanya is kinokontrol niya yung nararamdaman niya. Hindi ko alam why, but they controlling yourself. Kinokontrol niya yung nararamdaman niya sa'yo. Nahahatak talaga siya ng connection na ito. Sa kanya, itong tension na to is hindi pa totally resolve. Nandun sa point na yun. Wala akong nakikita na action. But still, nahahatak siya. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is connected nito na walang third-party relationship. Tulad ng sabi ko kanina, mukhang eto yun na kung nag-away, may third party man o wala, may nag-away kayo noon na muling magkakaroon uli kayo ng salungatan sitwasyon. Magkakaroon kayo ng pag-aaway, gano'n. Or hindi kayo magkakasundo, darating sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Uy, may nagre-ring sa tenga ko.
Okay. Dito sa sitwasyon mo, ang nakikita ko rin dito, siguro sometimes you feel rejected when it come in this connection, ano? Or makakaramdam ka talaga ng rejection sa kanya. Siguro may mga sitwasyon na hindi ka niya iintindihin. Kaya kung may third party, oo, meron talaga. Pwedeng may karelasyon na talaga siya or kasal itong tao na 'to, 'no. Sa iba 'yun, sneaky kasi ano, sinungaling, liar, betrayal, manipulative, or nandoon yung point of cheating, 'no, dito sa relasyon na ito. Pero nasa sa'yo iyon, kung gusto mo talaga siya, 'di ba? 'Yun ang nakikita ko or nandun yung point na, "Ate mahal niya ba ako?" Hindi, hindi. As in hindi talaga. Kasi magkakaroon ng ano, eh, ito yun, eh, sabi ko parang may sitwasyon na nauulit ng paulit-ulit, 'di ba? Ito siguro yun. Yun ang nakikita ko, hindi. Sorry, kung kanino ka man energy, sorry, pero you need to love yourself, no? Sa nakikita ko dito. Your money. Aries money. Money po ni Aries. Okay, when it comes sa money mo. Pagdating sa money mo is, iyon nga, may mga gastos. Well, palagi naman tayo talaga gumagastos. Pero, sa iba sa inyo, may malaking paggastos. Or merong sitwasyon, halimbawa may mga pagkakautang ka, ganyan. Maaaring hindi pa tapos yun sa iba. O kaya may mga malaking paggastos talaga na palabas. Sa iba, when it comes to your money, ang nakikita ko dito sa iyo is, nagpapagawa ka ba ng bahay? O magpapa-renovate ka ng bahay. May bahay kasi siyang sinasabi. Hindi ko alam in what way. Wino-workout mo ba yung bahay mo? May bibiling ka ba sa loob ng bahay mo? May ipapagawa? Kung ano man yung bahay na yan. Mag-ingat ka lang sa dating sa pera mo, no? Pagdating sa pera mo, may taong magsisinungaling pagdating sa pera or sa trabaho mo. May taong magsisinungaling. May tao na maaring nakakausap mo or makakausap mo siya bago man siya uluma. Basta pagdating sa pera, you need to be very careful kasi may pagsisinungaling na magaganap o mangyayari. Hindi masamang mag-ingat. Advice. Magsiyasat ka muna. Trust your intuition dito ha, pagdating sa ano mo. So iba dito, pagdating sa pera, may achievement naman eh. Yun nga lang hindi ganun ka-success. Pero ang sinasabi kasi dito, when it comes dito sa sitwasyon mo, sa pera, if there's a idea na gusto mo i-pursue or mga project na gusto mong gawin or creativity, gawin mo siya kasi yung idea na yon o yung project o yung creativity na yon is yun daw yung makakatulong sa'yo for a victory and success. Yun ang sabi. Pwedeng iba nagkakaroon ka ng doubt doon, di ba? Ganyan. Or pwedeng handun yung point na yun na yung kung may offer man sa'yo, may medyo lack of clarity yun. Pero isa daw yun sa makakatulong sa'yo eh. Halimbawa, may trabaho ka na, gusto mong uli magtrabaho ng iba pa, pagkakaperahan, o kaya may nag-offer sa'yo. Pero, you need to trust your intuition. Diba? Alamin mo at siyasatin mo yun. Hindi ko naman sabi na i-grab mo yun. Pero ang sinasabi dito kasi is, hindi partnership yun. It's your own idea. No? Sa iba dito. Kung may mga balak kayong gawin, ha? Okay, when it comes sa advice. May mga celebration ka, no? Diba dito may mga celebration? May mga getting together, family unity reunion, happiness, enjoyment, getting together ng close relationship man yan. May mga surprise parties, events sa iba. May pag-uusapan ata kayo sa wedding or may mga pag-uusapan kayo related to buntis o pagbubuntis, parang ganon. Or sa iba dito, coming home to. Uwi ka ba ng probinsya, uwi ka ba ng Pilipinas, uwi ka ba ng kalapit baryo, or someone papunta sa'yo. Pwedeng na doon sa point na yun. May achievement ka nga eh. Okay. Alam mo, within the 3 days, 3 weeks, or 3 months,
there's a blessing. Ay, kasi birthday mo. Ay, sorry ka na. Oo. No, magbe-birthday ka pala, kaya siguro andun yung celebration. Yun, yung iba dito blessing. Okay, when it comes sa advice, try to control and balance any situation into your life. No? Ang sinasabi rin dito is, kailangan mo din magkaroon ng pag-evaluate sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Sa pera, sa relasyon, sa sarili, physical, emotional, spiritual, kung saan mga aspeto ng buhay mo yun. And syempre, love yourself, alagaan, mahalin. Tandaan mo palagi, Aris, na you are worthy. Tatandaan mo palagi yon. Focus to develop. Focus ka to your creation. Focus ka rin sa sarili mo. Yun ang sinasabi dito. And then, syempre, is you need to be strong. This is a time to step up when it comes sa sarili mo. This is a time to decide. Always do something na may purpose. Always have a clear mind. Ang sinasabi, pag-isipan, pag-aralan, alamin, siyasatin before anything else. Yun ang sabi ito. Be confident sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo. Use your mind, intellect, and syempre yung wisdom mo, di ba? Isa rin yun na makakatulong sa'yo. Magplano ka daw maigi, wag pabigla-bigla. You need to plan very carefully and focus. Arigatou namaste, God bless.